DVD nasamsam sa raid ng OMB sa Baclaran. Banggaan ng tricycle at SUV sa Cabanatuan City. 3 ang sugatan. At sa Benas Balita, isang security guard at isang high school student kapwa nagsoli po ng napulot nilang pera. Antabayan na ng mga detalye ng balitang yan mamaya sa unang balita. Samantala, narito po si Lynn. Salamat, Iga. Napabalita kahapon isang 10 taong gulang na batang lalaki na nabaril ang kanyang kalarong 7 taong gulang dahil nagkapikunan sa larong teacher-teachera. Ang batang nakabaril wala na sa kanilang tirahan pero sakaling mahanap, isa sa ilalim siya sa DSWD intervention. Ano nga ba ang pananagutan ng mga tinatawag na juvenile offenders sa ating batas? Yan ang aalamin natin kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning, Sir Lynn. Siyempre, para sa mga magulang na tulad natin, di ba, it strikes fear in our hearts about our own children. Oo, masalimuot talaga. Pero may pananagutan ba ang 10-year-old na batang nakabaril ng 7-year-old niyang kalaro? Para, for me kasi yung 10-year-old, wala pa naman siyang di ba? He's not in his own mind yet. Well, meron din naman basehan talaga yung feeling mo na ganyan, no? Kasi nga sa ilalim ng batas, meron talagang provision sa batas in relation to yung liability ng isang bata pag siya ay gumawa ng isang krimen. At kung ang gusto niyang tanungin ay kung makukulong ba ang 10 taong gulang na bata sa ilalim ng batas, hindi naman. Okay? Although hindi mawawala ang liability for damages at para sa pagkawala ng buhay dahil ito ay pananagutan pa rin ng magulang ng isang menor de edad. So malaking kontrobersya talaga ang issue on juvenile offenders kasi nga napasa yung Republic Act 9344 which decriminalized crimes committed by children, pero itong siste, decriminalized crimes by children 15 years old and below. Okay? So, iba yung 15, iba yung 10, but that's another issue altogether, no? Ibig sabihin yan, kung offender ay 15 years old pababa, exempted siya from criminal prosecution, ibig sabihin, wala siyang liabilidad na kailangan niyang panagutan by way of pagkakulong, di ba? Pero maaari siyang mailalim sa mga tinatawag na intervention programs ng DSWD. Dati po kasi, kaya po significant ito, sa ilalim kasi ng revised penal code natin, ang dating rule, exempt lamang ang bata kung siya ay less than 9. Okay, so 9. At kasi nga iniisip ng batas na absolutely walang capability to commit a crime dahil sa kamusmusan. Kasi nga, di ba, yung isang importante sa isang krimen ay yung intensyon na gumawa ng masama. And if a child, at ganun din naman hanggang ngayon, yung isang bata, iniisip ng batas, wala pa siyang ganung intention di ba? Pero nga, dati, 9. Ngayon, 15. So, dati, between 9 and 15, magkakaroon lang ng liability yung bata if he acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya nagmali ang ginagawa niya at alam niya ang consequences ng kasalanan niya. At dati, from 15 to 18, sususpendin ang sentence habang may rehabilitation at once he reaches the age of 18, saka lang titingnan ng korte kung dapat siyang mag-serve ng sentence niya. Pero naipasa nga ang 9344, tinaas ang age of exemption to 15 years old. So kahit na alam na bata na mali ang ginawa niya, wala siyang pananagutang kriminal kasi nga siya ay less than the age of 16. Of course, malaking controversy ngayon kung masyadong mataas ba ang 15. Kasi yes, it is. Ako, nanay ako, na meron na akong 19. Alam ko na at the age of 15, medyo matanda na alam isipan na niya yung ginagawa niya. Yes, but of course, sinasabi ng katulad ng DSWD na hindi, bata pa rin yan. But anyway, kasi nga maraming sindikato, ginagamit nga ng sindikato. Exactly, because of the age. Because of the age. Kasi ang ipa-front nila, yung mga 15 and below, para pag nahuli ng police, may birth certificate pa nga ako minsan dala. But anyway, yun yung status ng batas natin ngayon, 15 and below, walang criminal liability. Kaya yung mga batang habog natin, masaya sila. Meron pa rin ba pananagutan ng mga magulang na batang menor de edad sa mga biktima ng kanilang anak? Are they supposed to pay? Well, yan. Meron for damages o danyos. I mean, between, although sasabihin ng parent, wala naman kaming kasalanan dyan. Between the two sets of parents, yung isa, yung biktima at yung magulang nung nanakit, between the two of them, ang dapat naman managot, yung, di ba? Yung mga magulang nung nakaano. So, sa ilalim nga, ang general rule po natin, ang general rule, may obligasyon na bayaran ng damages
for yung dapat nating bayaran, yung partido who suffers dahil nga merong ginawa ang ibang tao. At ito nga yung tinatawag nating tort or quasi-delict. Okay? Pero dahil nga ang isang bata, wala naman siyang means para panagutan to, sa lalim po ng batas, yung civil liability na yan, nalilipat dun sa mga tao na supposedly responsible para sa mga minor de edad That's ito. true, oh, And magulang, usually, oh. ito yung tatay, kung wala ng tatay, yung nanay. Ang tinatawag natin to, vicarious liability, kasi nga, hindi nila pwede sabihin, di naman kami ang kumuha ng baril at nag-press ng trigger. It's vicarious kasi kahit na hindi sila yung gumawa ng akto, nalilipat sa kanila ang liability. Kasi nga, may imputed negligence sa mga magulang dahil sila ang dapat na may control sa mga anak nila. Kaya nga't may panukalang batas si Senator Miriam Defensor Santiago, ang Parental Liability Bill, na binibigyan ng automatic penalty or fine ng mga magulang ng minor de edad ng up to 50 to 100,000 pesos para wala nang matagalan pang kasukasuhan kung sino bang may sala talaga. And kasama pa rin dyan yung damages, yung actual damages, yung injuries, hospitalization, or kung namatay ang bata, yung funeral expenses. Pati na rin ang gastos sa pagdadala ng kaso at may ang interest. So dahil nga ito, ang mga magulang po ang may primary responsibility sa mga anak nila at sila dapat ang managot. Oo, tayo nagtuturo sa mga anak natin eh. So may depensa ba yung laban sa liability na ito? Well, maaaring sabihin ng mga magulang na ginawa na nila ang lahat na makakaya nila to prevent the damage. Okay? Ang tawag dyan, yung they exercise due diligence of a good father of the family. Pero, and in this case, pwede siguro sabihin, nagbabakasyon po yung mga bata sa mga kamag-anak, di naman amin yung barel, wala sa, yung mga ganyan, nasa pagmamayari daw ng lolo in this niya, case. Yes. So, pwede rin, no? Depende rin, yung, kung sino man ang merong responsibilidad, those who are responsible for the child can be imputed negligence. Pero hindi sila makukulong, ha? Yung Magbabayad. liability lang for damages. Magbabayad lang sila. So mensahe nyo na lamang sa mga magulang? Well, yung mga liabilidad po ng mga magulang para sa kagagawa ng mga anak, yan po ay tinuturing ng batas na natural or logical na consequences ng pagiging magulang. Kasama yan po sa ating responsibilidad at otoridad bilang magulang. Sa ilalim po ng batas, may presumption na kayo or tayo, in fact, ang nakagabay at nakabantay sa mga anak natin. Kaya pag ang bata may ginawang mali, ang presumption na baka nga tayo ang naging pabaya at pananagutan po natin ang naging kasalanan ng bata sa kapwa. So kung hindi niyo po kayang gampanan ng ganitong klase mga responsibilidad, siguro ay mag-isip-isip tayo bago magpadami at magpadami ng anak. Naman. Naman talaga. Attorney, at syempre, huwag niyo isipin na because your child is 6, 7, 8, hindi nila kayang gawin to because nagkaroon na ng issue before yung bata, pinalitan ng yaya niya yung television show, binaril niya yung yaya niya. Diba? This was a few years ago. So anyway, it can happen. It has happened several times. So, ayan, sana marami po kayo napulot na impormasyon legal sa ating diskusyon today. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din. Gusto ko lang batiin yung mga taga Cebu. Nandyan tayo kahapon, nag-match ng mga bata para maghanap na ng bagong Magulang. permanent parents nila, bagong magulang. So, maraming salamat sa Cebu at inalagaan tayo doon. I love Cebu. Okay, mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. 200 kilo ng